Actually, yung ginagamit namin dito ay gunting lang din sa yero kasi mas sanay yung mga workers ko maggupit. Pero normally, minsan talaga ang ginagamit mo dyan is cutter lang. Tapos pwede mo na siyang tanggalin. Pero this time, dahil nakat na siya, lalagyan natin siya ng Ondo band. Purpose kasi nito para ma-watertight natin yung dito sa part ng ridge bago natin siya lagyan ng ridge rod. Madikit siya oh. Ilang inches to? 12. Yung lapad niya 12 inches na Ondo band ang tawag dito. So pag bumili kayo ng Ondo Villa, lalo na pag may mga ridge, kasama na rin to sa estimate. So kailangan meron siyang 2 inches na overlap doon kung magdudugtong tayo ng Ondo band. So papantayin lang natin. So dapat dikit na dikit siya. So, kailangan pantay natin, gitna dapat yung on the band. So, yun. Ang dikit, no? So, wala nang chance dyan na papasok yung tubig dito sa mga gilid. Basta kailangan nakadikit lang yan na mabuti. Minsan kasi dito rin nagiging source ng tulo. Kaya we are using on the band para i-sealed natin yung buong gilid. So wala siyang chance talaga pumasok yung tubig dyan. Dahil purely naka-sealed dyan bago natin siya papatungan ng ridge roll. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng ridge roll. So yan. Mamaya gugupitin na lang natin ito rito. And then pag nag-overlap tayo, itong dalawang cord, i-overlap din natin to mismo sa curve. Yan o. Compact yan dyan. Kailangan dito tayo magte-text through kung saan may curve. Alright, next. So, yung ginagawa natin ngayon ay una, naglagay tayo ng secondary framing, yung batten, B45. Yung purpose kasi nito talaga ay para mapantay natin yung slope ng bubong natin. Kasi kung mapapansin natin yung dating bubong ito, merong part na nagko-curve, hindi pantay yung paka-slope niya. So, yung pinaka-purpose bakit tayo naglagay ng B45 battens over the metal roofing. Nalagyan natin siya ng kalang using B45 din na battens, yung mga retaso, yung ginagawa nating kalang. Kaya mapapansin yung pantay yan, gumamit tayo ng tansi para mapantay natin yung slope ng ating bubong. And then, after natin malagay yung battens, ilalagay natin ngayon yung marine plywood. Tapos, ito yung ginagamit nila para pantay yung alignment ng ating tech screw. So, ito yung ginagamit natin, black screw, sa attachment ng marine plywood doon sa B45 battens. Bakit ito yung ginagamit natin? Kasi malalaki yung ipin niya. Hindi pwede yung steel na ayaw pambakal na texture kasi maliliit yung ipin. So ito yung tama talaga. At saka flat. At by the way, hindi kailangan siya baon na baon pala. 'Di ba? Kasi pag baon na baon siya, kunti lang yung titira niyang kain doon sa yung plywood natin. Dito, yung part na to, maglalagay tayo ng false gutter. Tapos, yung part ng tubig dyan, babagsak dyan, papunta dun sa baba. So, dapat abanti mo pa ng konti yan hanggang dun. Ayan, dinidesign na ni Foreman. Kasi yung tubig yan, didiretso dun. Kung merong magkaroon man ng tubig dyan, pero minimal lang magkakaroon tayo ng tubig dyan. So, babagsak na yan hanggang dun. Ito yung purpose niyan pag may mga ganitong part, may mga wall sa gitna. So, maglalagay tayo ng false gutter. Pati dyan, connected dyan hanggang dito. So, yung tubig galing dun sa taas, bababa, papunta na dun sa gutter. Hindi siya papasok sa loob ng ating bahay. Ika-grind dapat yan sa wall. So, mamaya, hindi nyo na makikita to dahil matatakpan na to. Tapos, saka natin lalagyan siya ng Ondo band. Diba? Ondo band dyan sa wall. So, safe na tayo. So, tatabasan lang natin ng konti kasi medyo lumaki yung wall natin. Ang gamit natin dyan ay hacksaw. Meron tayong hacksaw dyan. Hacksaw! Yan, kailangan natin lagyan ng sealant yan, yung lapping na bago natin idugtong para kung may pumasok man na tubig dyan, hindi papasok sa loob ng bahay.
So, ganyan yung tamang pag-install. Dapat nakaganyan, hindi siya pwedeng pa vertical, dapat pa horizontal. And then, gantakar lang yan. Sige bro. Ayun, nilagay na natin yung underlayment gamit yung gun tacker. And make sure lang na kailangan meron siyang 2 inches overlap sa unang underlayment. I-overlap natin yung pangalawa ng 2 inches. And then after nyan, ikabit na natin yung ating foam filler. Ang tawag dito is foam filler. Ang purpose kasi nito ay para hindi bahayan yung laylayan nito ng mga ibon. Pero kung sa metal, ang tawag namin dito sa metal ay bird stopper. Pero dito sa Ondovilla, ang tawag nila dito ay foam filler. So yun, yung purpose nun, same pa rin. Para hindi siya bahayan ng ibon. And then, ibablock na rin yung tubig pag nagkaroon siya ng backflow. Yun yung purpose nun. Para maiwasan yung backflow at saka may iwasan bahaya ng ibon yung ating Ondovilla roofing. So yan, kaya lagi siyang nasa laylayan nakalagay. Para lang ito sa laylayan, hindi yan para sa buong panel. So hindi mo siya kailangan lagyan ng foam filler. Dulo lang talaga siya. So install natin yung filler. Tapos natin ilagay yung ating foam filler, saka naman natin siya papatungan ng ating Ondovilla. Pero make sure, dapat kasi ito nakapasok sa rib o sa corp. So, kailangan meron tayong allowance na at least 5 centimeters or 2 inches na overhang bago yung filler natin. So, di ba? Ang ganda tingnan. So ayan no, make sure pa nag-overlap tayo, dito rin siya mag-overlap po. So yun yung purpose niyan, para hindi mag-leak. Kaya nga ito is watertight dahil dyan sa dalawang groove na yan. Locking system ang tawag namin dyan. Yan. Para completely sealed. So, yung kanina, yung nasa ilalim nito yung false gutter natin. So, hindi nyo na siya makikita. Tatakpan. And then, bago natin lagyan ng bird piece, kailangan lagyan natin ng on the band. So, yun. Dadaan lang natin baba yan. Papunta yan dito sa wall. So, yun. Kailangan dikit na dikit siya. Ang galing ng on the band dahil dikit na dikit talaga siya. Pwede rin to tingin ko i-repair kung may mga butas-butas siguro yung yero, no? Pwede. Oo, pwede natin to gamitin. Kasi pang waterproofing na rin. Ang ganda. Dikit na dikit siya pati sa bato, metal, or dito, pwede siya. Kaya siya watertight na sinasabi. Pati sa side kasi, meron siyang on the band. So, after nito, ilalagay na natin ngayon yung ating slim cup. Ito yung slim cup. Ito rin yung ginagamit natin sa ridge roll. Actually, this is a slim cup. Pwede siyang maging flashing. Kasi sa atin, sa term nito, sa roofing, ang tawag dito kasi is wall flashing. Pero, pwede na natin gamitin to slim cup as their flashing. So, ikakat na lang natin to sa gitna. Actually, ito ay 3mm. Kahit itong Ondovilla roofing natin, may kapal yan na 3mm. So, yan. Tibay siya, oh. Sabi, hindi siya brittle kasi matibay talaga siya. Malambot lang siya. Pero pag naka-texture na yan, hindi na siya magano. May tibay na siya. Kahit apakan na siya. So, ayun, after ma-install ng ating Ondovilla dito sa may end, ilalagay natin yung ating bird's piece, also commonly known as sa ating mga roofers ay flashing. End flashing actually. Ang purpose ito ay para i-stop niya yung hangin na pumasok sa loob ng ating bubong. So, may iwasan yung pagkalas nito up to 260 miles per hour. Hindi niya kaya tuloy pa rin. Dahil dito pa lang, ini-stop niya na yung pagpasok ng hangin. Pero make sure lang na kailangan na yung interlocking system niya ay naka-align sa kanyang Ondovilla roof. And make sure lang na ito ay i-overlap natin doon sa existing. Kasi ito ay ini-install dapat simula sa baba, papunta siya sa taas. Para yung overlapping at saka sa interlocking system niya ay pantay. So, ganyan lang yung pag-overlap niyan. Hindi pwede itong nasa ibabaw, tapos ito nasa ilalim kasi papasok din yung tubig niyan. Cause
out sa mga taga Marinduque, sa dito sa 52 McKinley. Shout out mga kasama ko dito. Yan lang.